Paano nga ba pagandahin at patibayin ang isang mumurahing microphone na katulad nito? Kung gusto mong malaman kung paano, panoorin mo ang bidyong ito. Ngayon ay gagawa ulit tayo ng mic na ginagamit ko sa aking video, okay, na katulad nito. Yan. So bali part 2 na ito dahil meron tayong naunang video. Kaya lang masyado daw malabo at medyo mabilis. Kaya nagbalita tayo ng magandang cellphone para mas malinaw ang ating camera. So hopefully sa video ito ay masundan na ninyo at makagawa kayo ng sarili ninyong mic na katulad nito. So ano pang inihintay natin? Let's begin. Ito na yung mic na ating i-upgrade. KS5000 siya na platinum. Di ko alam kung class A ito o original pero nasa 200 plus lang to. So basically ang papalitan lang natin dito ay itong PL55, itong wire ay hindi na rin natin kailangan. Pero itong XLR ay kailangan natin. Itong switch papalitan din natin. At itong voice coil ay atin din tatanggalin o papalitan. At ang ating ipapalit ay ito. Alpha mic cable. So pure copper yan at double jacket. Yan o. So ang PL55 na gagamitin natin ay Kevlar. So papalitan din natin siya ng switch. So bali 6 pin ito na switch. Yung kasing switch nito ay hindi tumatagal. Itong ganitong switch ay subuko na tumatagal naman. Okay? At ang pinaka-importante ay itong voice coil na Loda M2000. So unahin natin gawin ay isolda itong PL55 dito sa kabilang dulo. At ito namang sa kabilang dulo ay itong XLR. Right? So balatan na natin itong wire mga kabidyo, okay? So tansyahin nyo lang yung lalim ng baon ng kutsilyo, no, para hindi maputol yung wire sa loob. So bahagya lamang yung paghiwa, no. Pwede kayong gumamit ng wire stripper, kaya lang sa akin masanay na akong gumamit ng kutsilyo saka yung plies. Pag natanggal na yung balot ng wire ay kailangan naman natin pagsamasamahin yung wire para maihanda sa pagsulda. Yung unang wire ay gagawin nating negative at yung nasa inner naman na kulay blue at red ay gagawin nating positive. Hindi na po ako naglalagay ng body ground sa mic dahil yun ang nagiging dahilan kung bakit parang nangangagat ng labi ang mic or parang may ground. Nasa inyo na kung anong wire ang gagamitin nyo at nasa inyo na rin kung gagayahin nyo itong wiring. Balik. At pagkatapos naman ay kunin natin itong PL55. So kunin natin itong pansaksak niya at lagyan natin siya ng solda. Yan. At itong ating wire, kaya lang hindi nakita sa video, ay lagyan din natin ng solda. At saka naman natin siya i-susulda dun sa PL55. Putulin nyo pala yung sobrang wire para sakto lang siya. At wag nyo kalimutan na ilagay muna yung dulo ng PL55 dun sa wire. Dahil pag hindi, tatanggal uli kayo nyan para ilagay yung kulihan bahagi ng PL55. So isolda na natin. Ayan nga, at naisolda ko na.
Natapos na natin gawin itong PL55, ang sunod naman ay XLR. Katulad ng ginawa natin sa PL55, kailangan natin balatan yung cable. At yung unang wire, yan ang gagawin nating negative. At yung blue and red wire naman ay gagawin nating positive. At dito naman tayo sa XLR. So bali pinutol na natin yung cable. So tanggalin natin yung tornilyo sa baba para mahugot natin yung pinaka XLR nya. Tanggalin natin yung natirang wire. Ayan. So dito madalas nagkakaroon ng problema sa connection na to sa male and female XLR. So ang gagawin natin ay didirekta natin yung connection nya. Kaya para ma-direkta ay kailangan natin bunutin yung pin number 1 and 2. I-didirekta natin yan or isusulda natin yan dun sa male XLR. Nabubunutin natin dun sa isa. Kung mapapansin niyo ay pinainitan ko yung kabilang dulo nung pin 1 and 2 para umultaw siya. At gumamit tayo ng plies para mahugot. Ang sunod naman natin gagawin ay kunin yung male XLR dito sa paka housing ng mic. So meron yan tornilyo. So natanggal na natin. At ang gawin natin ay hugutin naman gamit ang plies. At ang sunod natin gagawin ay ipapasok natin yung hinugot natin na dalawang pin dito sa male XLR. At yan ang ating isusulda para nakafix na siya. At soldahin na nga natin. So kung gagayahin nyo ito ay mag-iingat lamang kayo para hindi kayo mapaso nitong pansolda. So dapat maganda ang inyong pagkahawak. Mas maganda kung meron kayong clip. O yan, naisolda na natin. Ang sunod naman ay kailangan natin palakihin yung butas doon sa kabilang dulo. Kasi ipapasok natin uli yung ating tinanggal na dalawang pin. So hindi na yan siya makakalabas dyan. So kailangan natin na butasan gamit yung soldering iron. So yan, kailangan lang natin siyang ilubog ng maigi para makatagos siya dun sa kabila.
So matibay na yan. So natapos na natin itong XLR. So bali okay na itong PL55 saka XLR. Ang sunod naman natin gagawin ay magpapalit tayo ng switch. So para makapalit tayo ng switch, kailangan natin tanggalin din itong voice coil na nakalagay dito. So putulin na natin ito. At meron nga pala itong pabigat na bakal at semento. Bakal o kaya semento. So para matanggal yun ay kailangan natin siyang sinsilin. Ito nga palang mic switch ay meron niyang dalawang tornilyong maliit. No, kailangan lang natin tanggalin yung sticker na on and off para mabuksan natin or matanggal yung switch niya. So kailangan din natin yan para dun sa bagong mic switch na ilalagay natin. So kailangan din natin talagang tanggalin yung semento niya, ano, yung pampagibat, kasi hindi tayo makakapagpalit ng switch niyan pag hindi natin yan tinanggal. Ganyan lang yung paraan ko sa pagtanggal niya. Kailangan mo lang talagang sensilin or paluin ng martilyo. Ganyan lang mga kabidyo, okay. Mas maganda kasi yung medyo magaan siya, kasi pag nalaglag yung mic ay hindi ganong masisira yung microphone head. So natanggal na natin itong pabigat dito sa mic. So ang sunod naman natin gagawin ay wiringan itong mic switch. So kailangan muna natin kalisin yung mga pin nito para kumapit yung pansolda. At yung wire dun sa dating mic switch ay atin din gagamitin dito para ipagdugtong yung tigkabilang pin. So magiging 3 pin na lang siya.
Bali ganito na yung magiging itsura niya. Bali magiging tatlong pin na lang siya. At kailangan din natin syempre ng mga gandang klaseng wire para dito sa mic switch. So bali ito ay galing sa microphone cable. So bali itong kulay blue ay binalatan ko lang yung sa gitna. At yung kulay pula na wire ay hahatiin natin yan sa dalawa. So yan ang magiging positive. At isolda lang nga natin, unahin natin itong negative nya. So bali itong negative ay dun sa hulihang terminal. Sunod naman yung dalawang kulay red na wire. So tingnan nyo na lang mabuti mga ka-video, okay, para masundan ninyo, no. At ngayon nga inaikabit na natin itong mic switch. So bali medyo mahaba nga pala itong paka ano niya, tangka niya. So babawasan natin ito ng kaunti para kung sakaling malaglag siya ay hindi siya masisira. So pwede kayong gumamit ng lagari sa bakal dyan, pero ang ginawa ko lang dyan ay ginamitan ko lang siya ng pansolda at inayos ko yung
putol niya, no. Tinanggal ko yung mga sobra-sobra na nasunog na plastic. So ganyan lang kaiksi para ma-switch lang siya ng ayos. So kaunting tiyaga at diskarte lang sa paggawa ng ganitong mic. Pero kung meron naman kayong pambili ng mas mahal na ready-made na, ay bumili lang kayo para hindi kayo maabala sa paggawa ng ganito. Sa akin kasi is para mas matipid ng kaunti at mas gusto ko yung customize yung ating ginagamit na mic. So ang sunod nating gagawin ay ikabit na itong dulo ng switch dito sa XLR. Ngayon ay isusulda na natin itong switch papunta dito sa XLR. So bali meron kayo diyang makikita na number 1, 2, 3. So bali yung kulay red ang number 2 and yung kulay blue naman ang sa number 1. Yung kulay red ang ating live or positive at yung kulay blue naman yung negative. So ipasok na natin itong XLR dito at ilagay na natin yung tornilyo. Ang sunod naman natin gagawin ay magpapalit na tayo ng voice coil or maglalagay na tayo ng voice coil. Pero bago tayo maglagay mga kabidyo, okay, ay tinitesting ko muna ito kung tama ba yung polarity niya. Kadalasan kasi ay baliktad ang polarity niya. So para ma-check natin ang polarity niya, kailangan natin gumamit ng battery. Pag pataas yung movement ng coil, kung saan na andun yung positive ng battery, ayun ang positive ng coil. So bali sa coil na ito, so bali yung kulay black niya ang positive. At yung kulay red naman yung negative. Ewan ko kung bakit ganito ang pagka-wiring ng coil na ito. Siguro tester ang ginagamit nila sa pag-testing ng polarity ng voice coil.
Pero kahit na magkabaliktad naman yan ay tutunog din naman yan, kaya lang merong kaibahan. At sa aking experience ay mas madaling masira yung reverse na polarity. Kasi yung movement ng coil niya ay sa halip na pataas ay pababa. So dapat ay makuha nyo rin yung tamang polarity niya. So ganun lang ang gawin nyo. So bali sinunod na natin yung connection niya at lalagyan natin siya ng electrical tape. So na-solder na natin at nalagyan na din natin ng electrical tape at titestingin na naman natin ipasok dito sa lagayan ng coil. So kung mapapansin niyo ay luwag na luwag siya. So ang diskarte dito ay lalagyan natin siya ng electrical tape. So para makatipid tayo ng kaunti sa electrical tape ay kailangan natin lagyan siya ng kaunting karton. At yung karton ng voice coil ay yun na rin ang ating gagamitin na pang lagay dito sa voice coil. So gumupit lang tayo ng ganyan kalapad at ating ibalot dito sa voice coil. So kung mapapansin niyo ay hindi ko siya binalot ng husto, ano? Kasi pag binalot natin ng husto yan ay posible na mahugot lang yan. So kailangan na meron siyang awang para kumapit yung electrical tape at mahikit siya. Ano? So ganito lang ang diskarte ko mga kabidyo, okay, sa paglagay ng voice coil o sa pagpalit ng voice coil. So kailangan natin lagyan siya ng electrical tape. So yung tama lang na dami ng electrical tape para kasya lang siya dun sa lagayan niya. So tansyahin na lang yung kapal ng electrical tape na ilalagay ninyo. So pag makapal at hindi maipasok ay pwede naman bawasan yan. So napasobra ng kaunti yung ating pagkalagay ng electrical tape. So bawasan natin ng isang ikot. At pag nailagay na natin yan, pag ganyan na siya kapit, ay kunin naman natin itong microphone head. So kailangan natin na isukat yung tamang distansya niya dito sa microphone head. Dapat ay hindi gaanong malayo at hindi naman gaanong subsub dun sa dulo ng microphone head. So yung space na halos 1/2 inch or 1/4 inch
ay okay na yon. So lagyan natin ng marka yung uh, coil para paglagay natin ng rugby ay nasa tamang level pa rin yung pagkalagay natin ng voice coil. So lagyan natin palibot ng rugby kasi pag hindi natin ito nilagyan at kung sakaling mabagsak ay posibleng magalaw yung posisyon ng voice coil na ito. So lagyan natin yan. So okay na yung voice coil na lagyan natin siya ng rugby. So ang sunod naman natin gagawin ay itong mic stopper. So kung mapapansin niyo ay luwag siya dito sa housing ng mic. So ganito ang remedyo nito. So tatabas naman tayo ng karton at babalutin natin yan ng electrical tape. So napaka-importante ng anti-roll or mic stopper, no? Kasi pag wala niyan at nilagay mo yan sa lamesa ay posibleng umikot yung mic at malaglag. Pero kapag meron yung mic stopper or anti-roll, hindi siya iikot kasi nga mayroong anti-roll. At isa pang kagandahan pag mayroong mic stopper or anti-roll ay kung sakaling basa yung lamesa ay hindi mababasa yung microphone head. So ganito lang mga kabidyo, okay? So bali yung pinold ko na karton, so bali yan ay ilalagay natin dyan sa may parting leeg ng mic. So bali ganun yung pagkalagay natin. So hindi ko siya binalot ng gusto. So bali meron siyang awang or mayroon siyang gap doon sa pagkabilang dulo para mahikit siya. Kasi pag diretso ay posible siyang lumuslos. So ganyan lang, balutin natin siya ng maayos. So presentable pa rin naman siyang tingnan. Yan, oh. At ilagay natin itong microphone head. So yun, natapos na natin mga kabidyo, okay, ang ating ginawang microphone. Ito na siya. Yan, oh. So ngayon ay titestingan na naman natin kung okay ba yung ating ginawa. So let's go. Hello, hello. Hello. I got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Needing a friend
And the way I feel now, I guess I'll be with you till the